yung ating hamon, show me your move, parang kung titignan natin, mahirap sumali. Na parang nakakahiyang sumali. Although, na-impluensyahan ko sila sapagkat, siyempre, kinikilala nila akong isang pastor at kanilang daddy na rin sa spiritual. Pero isang bagay na nakita ko na nag-udyok sa kanila ay yung impluensya ng pera. Tama? So we're going to talk about money and influence. Okay? Pag-usapan natin ngayon ang pera at ang impluensya nito. Okay? Pero bago yon, kasi talagang kung titignan natin, tumataas talaga ang COVID-19 ngayon. Pero ito, kung sa mga nakakalam na nito, huwag niyong tatakutin yung katabi niyo, no? Pero gusto kong babalaan ng ating church, may kumakalat po ngayong bagong virus, kapapasok lang din, at kailangan lalo tayong maging maingat dito kasi yung COVID-19, ito mas nakakatakot yung Vilsa 30 virus. No? Yung Vilsa 30 virus. Okay. Itong virus na ito, pagka nahawakan mo, nanginginig ka. Manginginig ka sa takot. So talagang may emotional effect ho itong Vilsa 30 virus na ito. Okay? At ang bilis ho niyang kumalat. Okay? So binabalaan natin ang bawat isa, mag-ingat po kayo sa virus na ito, kasi talagang ito po ay talagang buwan-buwan dumadami. Parang alam nyo na agad. At ito po, walang bakuna na naimbento para sa Vilsa 30 virus. Alam niyo na ba kung ano ito? Ito po yung bill sa kuryente, bill sa bahay, bill sa pang-araw-araw. Okay? So nakakatakot po kasi talaga yung may bill ka sa kuryente, may bill ka sa bahay, at may bill ka sa pang-araw-araw. No, yung sabi nung pag nahawakan mo, kasi talagang si Mami, nung makita niya yung kuryente po namin, after 3 months yata yun, na lockdown, kung kailan walang gawain, kung kailan wala ho tayong pagtitipon, umabot po sa mahigit 100,000 yung kuryente. Talagang paghawak namin gano'n, nanginig siya eh. Napasigaw, bakit ganito? So, talaga namang itong Vilsa virus na ito, ay nakakapagbigay ng pangamba sa atin. Pero kasi minsan, hindi kasi natin alam paano ba mag-manage o ano ba ang pera. So pag-usapan natin ngayon, money and influence. Una po, sa pag-aaral na ito, may 3 bagay ho tayong sasagutin. Okay? Una, how money can influence. Paano ang pera ay nakapag-i-influence? Dalawa, sasagutin natin pag-aaral. This will be part 1 and part 2. Okay? Hindi ko kayang tapusin kasi ngayon, kaya i-continue natin until next Sunday. But I believe ngayong oras na ito, itong pag-aaral natin ito, marami tayong matututunan at higit sa lahat, mangungusap ang Diyos sa atin sa pagdating po sa kaperahan. Number 2, sasagutin po natin how to influence money to come to you. Ang ganda nito. Di ba? Ang sarap kayang impluensyahan ng pera na lumapit sa'yo. Sino rito gusto niyang ma-impluensyahan niyang pera? Hindi dapat ikaw ang ma-impluensyahan ng pera, kundi dapat ikaw ang mag-impluence sa pera. Okay? Naniniwala ba kayo ang pera ay isang influencer? Totoo yun. Ang pera ay isang influencer. Tama? Pangatlo, sasagutin po natin ito, and this will be part 2, how to use money to influence others. Pero bago yon, hallelujah, sagutin muna natin, what is money? Kasi totoo lang, marami sa atin, humahawak ng pera, kumikita ng pera, pero pag tinanong mo kung ano ang pera, hindi nila masagot. Kasi hindi po itinuturo sa eskwelahan kung ano ang pera. Okay? But did you know that the Bible is full of teachings? Maging ang Panginoong Hesus, mostly ng kanyang mga pangangaral at mga katuruan ay may kinalaman sa pera. So napakahalaga po sa Diyos ng kayamanan at pera. So what is money? Money is a medium of exchange. Ang pera ginagamit para sa
kapalit. Ano? It's an agreed upon item you can use to make a purchase, trade, or pay off a debt. Ginagamit itong pangbayad. Bayad sa serbisyo, bayad sa iyong pangangailangan, bayad sa anumang bagay na iyong binili. Maging sa pagtitrade. Okay, yun, noong unang panahon kasi, ang ginagamit sa trading ay gamit, no? Hayop, ginto, pilak, hanggang sa ito ay naging papel na lamang. Pero ang bawat papel na yun ay may halaga. Depende doon sa nakamarka sa kanya. At ang binibigay sa yung pera ay depende rin sa paano ka nagtrabaho para doon. Okay? Sumunod, money doesn't have a life. Ang pera po walang buhay. Ang pera ay neutral. It cannot act on its own. It cannot do good deeds. And it cannot commit crimes. Basically, it's neither good or bad. Neutral ang pera. Sabi sa katabi mo, neutral ang pera. Depende po yan kung sino ang gumagamit. Okay? Sabi ni Sylvester Stallone, sino nakakakilala sa kanya? Sylvester Stallone, The Rock. Ay, tama ba yun? Rocky Balboa. Okay, hindi The Rock, iba yung si The Rock eh. Rocky Balboa, yung boksingerong ginampanan niya, no, na kung saan talaga nakilala siya doon. Ito sabi niya, money does not bring peace of mind. Actually, it brings more problems. Napakayaman nito, isang kilalang tao, nirespeto pagdating sa showbiz industry. Pero sabi niya, ang pera ay hindi nakapagbibigay ng kapayapaan sa isip. Actually, it brings more problem. Nakapagbibigay pa nga ito ng maraming problema. Everything is magnified 100,000 times. Ito, naniniwala po ako. No? Dapat maintindihan nyo pagdating sa pera. Ang pera ay neutral, depende kung sinong gumagamit nito. Kaya kung ikaw ay taong masama, pag may pera ka, dumudoble yung kasamaan mo. Okay? Kung ikaw naman ay taong mabuti, pag may pera ka, lalo kang gumagawa ng mabuti. Ang taong matulungin, kapag nagkaroon ng maraming pera, lalong nagiging matulungin. Okay? It will magnify kung sino ka. Yun yung nagagawa ng pera. But once you make a fortune, you think it will be all green lights and blue skies. Akala mo kung may pera ka na, napakadami mong pera, tingin mo lahat, pwede mo lang gawin. But that's not true. As a matter of fact, it brings out some of the most vile characteristic that you can imagine. Magbibigay ito ng karakteristik sa'yo na hindi mo kayang maisip. Yung dating wala ka noon, ma-expose kung sino ka talaga. Okay? Kaya sabi ko kanina, kung greedy kang tao, pag nagkaroon ka ng pera, lalo ka nagiging greedy. Okay? Pag ikaw naman yung taong walang ya, kapag may pera ka, lalo kang gumagawa ng karamihan ng kawalangyaan. Pero kung ikaw yung taong mabait, pag nagkapera ka, lalong, no? At di mo malalaman yan, huwag mo sabihin, ako pag nagkapera, siguro ang dami ko matutulungan. Malalaman mo lamang yan kapag nagkapera ka na. Okay? So, napakalinaw itong sinasabi ni Sylvester Stallone tungkol sa kung ano ang pera. So, ang pera ay hindi po nakapagbibigay ng kasiyahan, kagalakan. Actually, si John Jacob Astor, first US multi-millionaire, ang sabi niya ganito, I am the most miserable man on earth. Yung isang unang-unang naging multi-millionaire sa Amerika, nang siya'y sumulat, kasama sa kanyang biography, sabi niya, I am the most miserable man on earth. Maging si Steve Jobs, kilala natin itong taong ito, no? Nag-imbento ng founder ng Apple. Sabi niya, my favorite thing in life don't cost any money. It's really clear that the most precious resource we all have is time. Hindi mahalaga ang pera. Sabi niya, nakita ko, ang pera ay hindi ganun kahalaga. Mas mahalaga pa rin, sabi niya, ang pinakamahalaga ay ang oras o ang panahon. Ganun din ang sabi ni Henry Ford. Sabi niya, I was happier when I was doing a mechanic job. No, yung may-ari ng Ford, yung mga sasakyan. No? At marami din siyang mga na-imbento. Pero sabi niya, mas masaya ako nung ako'y isang mekaniko pa lamang.
Sabi ni Andrew Carnegie, isang multimillionaire din na hanggang ngayon ang kanyang libro ay binabasa ng marami mga tao. Sabi niya, millionaires never smile. Ang mga multimillionaire, mga mayayaman, bihira kung ngumiti. So, ibig sabihin, marami kasing problema eh. Kapag hindi po tama ang konsepto sa pera at hindi mo inalign ito sa Diyos, pag hindi mo sinama ang Diyos sa kaperahan, okay? At ikaw ang na-impluwensyahan ng pera, hindi ikaw mag-i-impluwensya sa pera, talagang imbis na maging masaya ka, lalo kang lulungkot. Kaya iniisip ng iba dyan, pera ang solusyon mo, kapatid, hindi totoo. Bagamat napakahalaga po ng pera. Ito sabi ng Proverbs chapter 17, verse 16. Sabay-sabay basahin. 1, 2, 3, go. Why should fools have money in hand to buy wisdom when they are not able to understand it? Bakit ang isang mangmang ay maghahangad ng pera sa kanyang mga kamay para bumili ng karunungan? So kapag mangmang ka sa pera, no, walang halaga yung pera sa kamay ng mangmang. Kahit bigyan ka ng napakaraming pera, kapatid, kung hindi ka magiging marunong pagdating sa pag-unawa sa perahan, sayang lang din yung perang ibibigay sa'yo. Are you listening, church? So kailangan po, kaya nga tayo nag-aaral, maging ang Panginoong Hesus at ang Biblia ay nagtuturo patungkol kung ano ang pera. Ang totoo po, ang buhay ng pera ay nasa paraan ng paggamit mo dito. Kasi money can only do what you tell it to do. Gagawin lamang ng pera kung anong inuutos mo sa kanya. Kaya ang buhay ng pera, sa paraan kung saan mo ito ginamit. Kung ginamit mo ito, kasi pwede mong gamitin ito sa paninira ng kapwa, mapera ka, kaya mong kumitin ng buhay, mapera ka. Tama? Kaya mo manggulo ng pamilya, ng mag-asawa, dahil nagustuhan mo yung babae na kinakasama ng isa, kaya mo siyang makuha. So, dahil mapera ka, pwede mong gamitin ito sa kasamaan. Pero pwede mo rin naman itong gamitin sa kabutihan. Tumulong sa iba. Tama po ba? Magpalakas sa iba, bumuo, dahil ikaw ay pinagpapala. So, napakahalaga po ng pera. Actually, ang pinakamatalinong tao sa Bible at pinakamayamang naging hari sa kasaysayan ng Biblia na si Haring Solomon, sumulat ng ganito, Ecclesiastes chapter 10, verse 19, money is the answer for everything. Actually, tinutukoy po rito ni Haring Solomon, ang pera ang sagot sa lahat ng bagay patungkol dito sa mundong ito. Totoo naman eh. Tama? Usually, tingnan nyo sa akin, kung ano yung pinuproblema mo at nai-stress ka sa buhay, laging may connection sa pera. Sabi mo sa katabi mo, totoo ba yun? Sino magsasabi ng amen? No? Kasi money is an influencer. Sabay-sabay sabihin, money is an influencer. It can influence your life. How money can influence our life? Paano po ang pera ay nakapag-i-influence sa buhay? Hindi niyo po ba alam, according sa pag-aaral, the poll revealed that 64% of all couples argue about money issue. Pakipindot. Karamihan ng pagtatalo, 64% ng pagtatalo ng mag-asawa, alam niyo po kung anong dahilan? Pera. Sumunod, this is only the first number one cause for all divorce. Karamihan ng number one dahilan ng paghihiwalay ng mag-asawa, alam niyo po kung ano? Pera. So it influences our life. It influences your relationship. It influences your family. Mayroong kinalaman sa pera. Actually, sabi ko nga kanina, karamihan ng stress natin is over money. Na-stress ka, bago gumising, kasi iniisip mo, pera. Paggising mo, buong araw, lalo itong si Bill sa virus, kumakalat na naman, malapit na naman yan, dumating.
No, na-stress ka. Sino nga amin na-stress minsan sa pera? Taas sa kamay. Alam niyo, salamat kay Lord. Isang bagay na binigay na sa amin ng Panginoon na natutunan ko, at pwede namin i-share sa inyo, wala na kami stress sa pera. Hindi dahil napakayaman namin. Hindi dahil napakadami namin pera, kundi natutunan namin yung prinsipyo na tinuturo ng Biblia patungkol sa pera. So money is an influencer. It can influence your life, it can influence your relationship, it can influence kung anong dapat mong gawin. May kwento, true to life story ito, nakakatuwa. May mag-asawa na kung saan pumupunta lagi sila sa isang bakasyon, sa isang lugar na bumabiyahe sila ng malayo. Kasi taon-taon na nilang nakagisnan, tuwing itong mag-asawang ito, pumupunta doon sa probinsyang yon, at talagang ini-enjoy nila yung lugar. I don't know kung anong dahilan, pero basta sinabi ng kwento, nag-e-enjoy silang pumunta sa lugar na yon. At minsan, pagpunta nila doon, sabi nung lalaki, Darling, lagi tayo pumupunta rito. Pwede ba minsan, itry naman natin na mag-aeroplano papunta? Kasi ang layo-layo ng binabiyahe natin, no? Layo-layo ng ating pinupuntahan, i-enjoy naman natin. Tapos ang nakita nila, yung aeroplanong pumupunta doon, umiikot pa doon sa area para lalong makita yung top view ng lugar. Napakaganda ng lugar. Pero sabi ng babae, sa kanyang asawang lalaking matanda na rin, 10,000 pesos ang halaga. That time, malaki pa yung pera na yon. Para sumakay tayo sa ganyan. So, 20,000 tayong dalawa, hindi na. Pero tuwing pupunta sila, lagi nyo na kinukulit ng lalaki. Pwede ba mag-aeroplano naman tayo? Pagod na ako. Ilang taon na lumipas, pwede ba mag-aeroplano na tayo? Lagi sinasabi ng babae, 20,000 ang halaga. 20,000 ang halaga. Minsan, nagtatalo itong dalawa tungkol sa pagsakay ng aeroplano, may nakarinig sa kanila. May-ari ng isang maliit na aeroplano. Sabi niya, excuse me po, narinig ko yung pagtatalo niyo, gusto niyo maranasan sumakay ng aeroplano papunta doon sa lugar na yon. Ako po'y pumupunta doon. At pwede ko kayong isakay. Ang halaga po ay 20,000. Dalawa na po kayo. Sabi ng matanda, yung nga alam namin halaga eh. Pero ito po ang deal natin. Kapag wala akong narinig sa inyo sa pagsakay, hanggang makababa tayo sa aeroplano, wala kayong babayaran sa akin. Pagka wala akong narinig na ingay nyo, pagtatalo nyo, wala akong kayong babayaran. Sabi nung mag-asawa, nagtinginan sila. Deal! Sige, gawin natin. So sumakay yung dalawa doon sa maliit na aeroplanong iyon, pakipindot. Nung pagsakay nila, ito pala ang isipan ng piloto. Aangat pataas, biglang bababa, biglaan. At kasi yung aeroplanong yon ay design para sa sa yung pag-maneuver ng umiikot-ikot na gano'n. So umikot-ikot, pero hinihintay ng piloto na magsisigawan itong matatanda sa sobrang takot. Pero nagulat siya hanggang makababa ang aeroplanong walang narinig na ingay. Nagulat ang piloto pagbaba ng dalawang mag-asawa. Bakit wala akong narinig? Na kahit sigaw bakit po ang tapang nyo pala? Kayo lang first time kong naranasan ganyan. Ang sagot ng babae, tumingin sa lalaki, 20,000 ang halaga. So, nakita nyo? Nabago yung kanilang pati na-control nila emosyon nila, na-control nila kung paano sila magkikilos, action dahil sa pera. Madalas natin sinasabi, wala akong oras. Di ba? Bakit hindi mo nililinis yung bahay mo? Wala akong oras. Bakit hindi mo nililinis yung kwarto mo? Wala akong oras. Lagi natin sinasabi yan. Pero purbahan mo, sabi sa'yo ng nanay mo, bibigyan kita ng 1,000 anak, linisin mo yung kwarto mo. Makaka-oras ka kaya? So money is an influencer. Sabi mo sa katabi mo, money is an influencer. Nai-influensyahan tayo ng pera. Actually, malino na sinabi rin ng Bible, 1 Timothy chapter 6, verse 10, for the love of money is the root of all kinds of evil.
Ang pag-ibig sa pera, hindi po pera ang ugat ng lahat ng kasamaan, kundi yung pag-ibig mo sa pera. And some people craving money have wandered from the true faith and pierced themselves with many sorrows. Sabi rito, at yung mga taong nagnasa ng pagyaman, pagkikrave ng pera, no? Nagnasa sila ng kayamanan. Ano sabi doon? They have wandered from the true faith. Lumayo sila sa kanilang pananampalataya. Iniwan nila ang Diyos. Na-impluensyahan sila ng pera, imbis na ang pera ang mag-impluensyahan nila. At totoo lang po, marami mga Kristiyano, dating aktibo sa church, dating manggagawa ng simbahan, dating mga talagang puspos ng Santong Espiritu, dahil mas hinanap mo ang pera kaysa sa nagbibigay ng pera, napalayo ka sa pananampalataya. So may power ang pera to influence us. Tama? Sabi mo sa katabi mo, huwag mo mahalin ang pera. Mahalin mo ang Diyos higit sa lahat. Sabagat sa Kanya nanggagaling ang kayamanan. Amen ba? Hebrews chapter 13 verse 5. Make sure that your character is free from the love of money. Sabi mo sa katabi mo, tiyakin mo na ang iyong karakter ay malaya sa pag-ibig sa pera. Tignan natin yung sarili natin. Let us look ourselves. No, sandali lamang po. Kasi sinasabi ng Bible, tiyakin mo. Make sure that your character, no? Ang iyong buhay, ang iyong ugali, pag-iisip, pagkatao mo ay malayo doon sa pag-ibig sa pera. Being content with what you have, for He Himself has said, I will never desert you, nor will I ever forsake you. So sinasabi ng Bible, huwag mo mahalin ang pera, tiyakin mo wala ka niyan. So tignan mo yung pera, yung sarili mo ngayon. Ikaw ba hindi mo kang pera? Tignan mo yung katabi mo, hindi ba mukhang 500 piso yan? Oo. Hindi ba parang ang mata niyan ay kumikinang na parang piso? Hindi ba? Malalaman mo ang isang tao mukhang pera, bago matulog, pera iniisip. Paggising, pera ang iniisip. Kahit kausap si Mang Doro, pera ang iniisip. Kilala niyo si Mang Doro? Si Mang Inodoro? No? Kahit nakaupo ka, pera ang iniisip mo. Habang naglalakad ka, mag-isa ka, puro pera iniisip mo, mukha kang pera. Pero sabi ng Bible, make sure that your character is free from the love of money. Paano daw? Being content with what you have. Makontento ka kung anong meron ka, for He Himself has said, I will never desert you, nor will I ever forsake you. So ano sinasabi ng talatang ito? Hindi tayo nabubuhay sa pera. Hindi ho tayo nakasandal sa pera. Bagamat sabi sa katabi mo, kailangan natin ng pera. Lalo kasi kailangan natin mag-impluensya sa iba. Pag naintindihan mo kung ano ang dahilan ng pera sa'yo, magkakaroon ka ng kapangyarihan sa pera. Pero wag mo kalilimutan na ang pinakamahalaga pa rin sa atin, yung pagsama ng Diyos. Kasi sabi niya, wag mo mahalin ang pera, bagkus ito ang dapat mong maunawaan, makontento ka, sapagkat kailanman hindi kita iniwan ni pinabayaan man. Tama? So, napakahalaga ng pera. Sabi sa tabi mo, napakahalaga ng pera. Kasi marami mga tao, wala akong ano sa pera. Basta ako, kay Lord lang. Mamaya pag-usapan natin yan. Pero napakahalaga, higit sa pera, ang isipan natin, tayo'y kontento sapagkat alam natin hindi tayo iiwanan ni pababayaan ng Diyos. Pero mahalaga ang pera para makapag-impluensya sa iba. Amen? We're talking about, at ito po yung ating panghuling, pangalawa sa panghuling series natin about influencer. Okay? Kasi next week pag-usapan natin, pa rin ito tungkol sa pera. Pero ngayon, pag-usapan natin, sagutin naman natin yung pangalawang tanong, how to influence money to come to you? Naintindihan natin na ang pera ay influencer. Bakit? Tingin kayo lahat sa akin. Totoo po itong statement na ito. Kung sino ang pinakamaraming pera sa angkan ninyo, yun ang pinakamay impluensya sa angkan nyo. Totoo ba? Totoo yun. Kung sino yung walang pera, walang boses sa pamilya.
hindi halos mapakinggan, hindi halos kahit sabihin niya, kahit tama, parang mali. Maganda pakinggan, pero dahil wala kang pera, parang ayokong makinig. Tama? So money is an influencer. Tama? Pero paano naman natin yung pera, ma-influensyahan natin sumunod sa atin? Hindi dapat tayo ang susunod sa pera. Dapat ang pera ang sumunod sa atin. Narinig nyo na itong sinabi sa atin ni Bishop Boy Ramos na inuulit ko po sa inyo at uulitin ko muli. Huwag mong habulin ang pera sapagkat ang pera mabilis tumakbo. Habulin mo ang Diyos na nagbibigay ng pera. Ang pera ay susunod lamang sa'yo. Amen ba? So ito pong mga pag-uusapan natin ngayon tungkol sa how to influence money to come to you. It's a biblical principle. Sino dito gusto niya maging malapit ang pera sa kanya? Naranasan niyo ba yung parang kahit anong gawin mo, parang ang layo ng pera? Ha? Parang, lalo nung mga nagsisimula ka, nag-aalam ka tungkol sa pera, kaya sabi ng Bible, ang mangmang, binigyan mo ng pera, walang halaga sa kanya yon. Anong gagawin mo sa pera kung mangmang ka? Kaya napakahalaga ng pag-aaral, ng prinsipyo, lalo galing sa Diyos, na karunungan pagdating sa pera. Okay? Paano natin ma-influensyang pumunta sa atin ng pera? Ulitin ko yung tanong ko, sinong gusto mangyari yan sa kanya? Para namamagnet yung pera sa'yo? Gusto niyo yan? Parang ayaw yata nung iba. Ha? Pag ayaw mo, wala kang power to influence money to you. So number 1, how to influence money to you. Ang pera ay malapit sa, number 1, positibo ang isip sa pera. Sa bagay na natutunan ko po ito, at hanggang ngayon, tinuturo pa rin sa akin ng Diyos. Kasi noon, lalo nung ako ay nagsisimula sa paglilingkod kay Lord, masyadong spiritual, ang isip ko sa pera, negatibo. Hanggang sa natutunan ko, biblical and experience, na ang pera ay pwede mong gawing positibo. Depende yan kung saan mo gagamitin. Tama? So, ang pera ay malapit sa mga tao na ang isipan nila positibo pagdating sa pera. Pag ganito ang mga lumalabas sa bibig mo, ito'y senyales na mali isipan mo sa pera. Number 1, I can't afford to do that. Pakipindot. Pagka lagi mo sinasabi, ay hindi ko kayang bilhin yan, ibig sabihin mali ang isipan mo sa pera. Kasi kapag positibo ang isip mo, sa pera, hindi mo isipin, hindi ko kayang bilhin, kundi ang sasabihin mo, paano ko siya mabibili. Tama? So yung mga taong laging iniisip, hindi ko kaya. Halimbawa, sabi ko nga ito example, natutunan ko kay Bishop Boy Ramos, anak, paano kung biglang magbentahan ng Toyota Fortuner na halagang 10,000 pesos, baka hindi ka makabili? 10,000 pesos lang, ha? Kasi bakit? Walang-wala ka eh. Hello? So, hindi dapat natin isipan, listen church, ito yung prinsipyo tinuturo maging ng Biblia at ng mga taong nakaranas sa pagpalain sila, hindi mo dapat iniisip, paano ko mabibili yan? Hindi ko kayang bilhin, kundi paano ko mabibili yan? Ito pa, I'm not good with money, hindi ako marunong sa pera. So, kung di ka marunong sa pera, dapat mo gawin, pag-aralan. Hello? Pangatlo, rich people are evil. Ang mayayaman, kadalasan yan, ito isipan lagi ng mga iba, sindikato kasi yan eh. Ang laki ng bahay, siguro drug lord. Tama? Laging negative agad ang iniisip natin sa taong mayaman. Bakit hindi pa pwedeng sila yumaman dahil nagsikap? Dahil sila ay pinagpala ng Diyos? Bakit lagi isipin natin, siguro, politiko? Di ba? Laging gano'n yung isipan. Why? It is your excuse in your mind. Excuse mo yon para hindi mo magawa yung dapat mong gawin. Na makarating ka din sa ganung area ng pamumuhay. Number 4, money will make me unspiritual. Ang pera, maging hindi lang ako spiritual niya, kaya ayoko ng pera. Mali ring isipan yan.
maging ang ating Panginoong Yesus ay nangailangan din ng pera. Alam nyo ba? Sa kanyang paglilingkod, kaya nga meron siyang treasurer, si Judas. Ingat yaman, ang tungkulin ni Judas Iscariote sa ministeryo ni Jesus Christ, siya yung ingat yaman ng kanilang grupo kasi kailangan nila. Actually, si Maria, si Martha, at si Lazaro ay isa sa mga supporter ng ministry ni Jesus. So hindi mo pwede sabihin ang pera ay pagkaano, magiging unspiritual lang ako dyan. Depende sa'yo yun. Hindi ang pera ang may problema. Hello? Sabi sa katabi mo, hindi problema ng pera yon. Ikaw. Tama? Kasi dyan lalabas yung tunay mong kulay. No? Kapag pinagpala ka, nagkaroon ka ng pera. Sumunod, I don't have money. Lagi natin sinasabi yan. Alam nyo ba, kung lagi mo sinasabi wala kang pera, yun ang nagiging buhay mo. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, huminto ka na sa pagsasabi na laging wala kang pera. Kung wala ka talagang pera, pwede mo sabihin sa susunod. No? Iwag ko sabihin, wala eh. Totoo lang, iba kahit wala, ay kahit meron, laging wala. No? Listen, ang salita ay buhay. It will influence your life. Words can influence your life. Sabi ng Panginoong Diyos, ako'y habang buhay, kung ano narinig ko, sinasabi mo, yun ang gagawin ko sa'yo. Pag lagi mo sinasabi wala kang pera, yun ang nagiging buhay mo. Sumunod, more money, more problems. Pag maraming pera, kasi maraming problema. Hindi totoo yun. Actually, mas gagang ang pamumuhay mo because money will give you more options. Hindi sa sagot sa kagalakan, pinaksa natin kanina, sinabi ng mga kilalang tao, mga multimillionaire, maging ng Biblia, hindi sagot ang pera. Lalo sa mga bagay na spiritual. Pero malaki ang nagagawa ng pera. Sabi sa katabi yung malaki nagagawa ng pera. So isang bagay na natutunan ko, sabi kanina, ang pera ay malapit sa positibo ang isipan pagdating sa pera. Sinulat ko ito sa notebook ko eh. Sabi ko, money is blessing. Pwede ba maglabas kayo ng pera ngayon? Sige. Ano yung pinakamalaking pera nyo? Buti na lang, meron pa ako rito. Sige, ilabas ang pera. Yung iba walang mailabas, kita nyo. Hindi pwedeng Kristiyano tayo walang mailabas na pera. Although yung iba, wala kasing hawak na cash kasi nasa card. Okay? Walang problema doon. Ay, ilabas mo yung card mo. Okay? Kasi pera din yan eh. Nasa card lang. Now, mula ngayon, pwede bang sabihin mo sa pera, alam niyo ba ang pera, kaya merong tao, kasi nakikinig yan? Tama? Oh, kausapin ng pera. Sabi mo, pera? Pagpapala ka. Sa buhay ko. Amen? Sumunod, sabi mo, pera? Hindi mo ko alipin. Alipin kita. Mula ngayon, huwag ka paalipin sa pera. Huwag mong mahalin ang pera. Ang pera ang alipinin mo. Amen ba? So, money is blessing. So, taas ang kamay. Yung may mga pera. Yan, ganyan. Sabi mo, Lord, salamat sa pera. Blessing ito sa akin. Hindi po pera ay masama. Hindi yan evil. Hindi po yan ginagamit ng 666 para tayo mapalayo sa Diyos. Hello? Depende yan kung saan mo gagamitin. Ito sabi ng Bible, James chapter 1 verse 17. Every good and perfect gift is from above. Lahat ng mabuti at perpektong regalo ay galing sa taas, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. Hindi nagbabagong isip ng Diyos eh. Ibig sabihin, mga kapatid, noong unang panahon, bago pa nilalang ang buong sanlibutan, naisip na ng Diyos na kailangan ng tao, ang pangangailangan niya tutugunin ng Diyos. Kaya nilalang niya si Adan, ibinigay niya lahat ng pangangailangan nito. At hindi nagbabago ang Diyos.
Na gusto niyang i-provide ang iyong pangangailangan. Sabi nga ng John chapter 10, verse 10, letter B, sabi niya, naparito si Jesus, ang anak ng Diyos, para magbigay ng buhay, buhay na ganap, at buhay na kasiyasiya. Hello? Hindi gusto ng Diyos na tayo naghihirap. Sabi sa katabi mo, hindi gusto ng Diyos na wala kang pera. Tama? So ano kailangan gawin, mga kapatid? Maging positibo ka sa pera. Na ang pera, blessing ni Lord. Mamuisipin kapag may yumayaman dyan, negative ka agad. Sindikato yan, politiko yan. Laging ganun tayo eh. Ba't hindi ka mahamon sa kanilang buhay? Kasi kung aalamin mo lang din kung paano sila nagsimula, makikita mo sila'y nagtiyaga din sa buhay. Sumunod, make money decision out of faith rather than fear. So kailangan po, ang pera, pag positibo ka rito, ang desisyon mo sa kanya lagi ay mula sa pananampalataya, hindi mula sa takot. Kasi positibo ka eh. Dapat namumove ka sa paggastos mo, sa paggalaw mo sa pera, ayon sa iyong faith. Naalala ko noon, tingin kayo lahat sa akin, mabilis na kwento lamang. Naalala ko nung tayo pinalayas, nung tayo nagsisimula sa church, 11 years ago, no? Nakakasimula na ng JTG Manila Church, kumuha tayo ng uupahan, 20,000 pesos, daan sa may Karapatan. Tama ba ako yung lugar? No? Karapatan. 20,000. Noong una nakakabayad, sumunod na mga ilang buwan, hindi na nakakapagbayad. 7 buwan no, walang bayad. So ang utang namin ay 140,000. Ang mga membro namin noon, sila Pastor James, yan sila Brother Mark, sila Pastor Jericho, ang lilit pa, parang mga totoy. Walang, kumbaga sa ano, walang maitutulong. Umabot ng 7 buwan na walang bayad. 140,000. So kailangan namin lisanin yung church. So ang ginawa namin sa may-ari, naalala namin kami ni Mami, nandun kami sa building ng may-ari, sa baba. Hirapan kami umakyat papunta sa building. Kasi kakusapin namin yung may-ari. Sabi namin, paano natin kakusapin? Abogado. Baka kasuhan tayo. Anong gagawin natin? Sabi ko, pakiusap na lang tayo. So, ang nangyari, iniwan namin yung personal naming gamit. No? Laptop, computer, ano may mas, aircon, ano yung mga pwede namin iwanan. Tapos, promissory note para magbayad kami monthly. So, 3 buwan kami sa church, sa bahay nila, Pastor Lito. 3 months. Walang church, walang building. So, ang ginawa namin, napunta kami sa Caloocan. Caloocan yung Pastor, di ba? Sa Quezon City, sa Baysa, 3 buwan nandoon sa church, sa bahay nila. Nakita ko yung mga membro na umaattend dati, hindi na umaattend. Nalaman ko nga si Pastor Mike, 1 beses lang nakapunta sa bahay ni Pastor Lito nung naggagawain doon. So, ibig sabihin, bumababa na yung attendance. Konti nga lang kami, lalo pang kumunti. Narinig ko si Lord, anak, time na maghanap kayo ng building. Siyempre, 20,000, hindi kayo makapagbayad. Dapat bukuha ka ng building na mababa sa 20,000. Naghanap kami ng building. Pagpasok ko dito sa malapit sa may Dangwa, no? Anong pangalan niyang lugar na yan? Sa Dimasalang. Pagpasok ko, narinig ko talaga si Lord, ito na yung building para sa inyo. Tinanong ko magkano? 25,000 pesos. Kung titignan namin sa isip, paano mababayaran yung 20,000 nga, hindi mabayaran. 25,000 pa. Pero ang mga positibo sa pananampalataya, nabubuhay sa faith. Hello, lalo ang pinangahawakan mo mula sa Diyos. Hindi ka lumalakad sa takot. Sabi namin, ito na yung building para sa atin. So, kinuha natin from 20,000, hindi makapagbayad, kumuha tayo ng 25,000. At mula noon, hindi na nagkautang ang church. Amen? Why? No, yung decision natin, hindi mula sa fear. Positibo ka sa pera. Kasi, naapektuhan yan eh. Nanya kayo? So, live in a sense of abundance, a deep sense that we have enough. Kasi nakakalungkot sa iba, no? Negatibo ka lagi sa pera, kahit meron ka, tingin mo lagi kang wala. Nagkapera ka, laging wala eh. Kulang pa. No? Walang kakontentuhan. At anong ko, may kinakausap ang Diyos dito, mga kapatid, no? Na kung saan negatibo lagi ang tingin mo sa pera.
tapos wala kang sense of abundance, walang masamang magtipid. Alam nyo, yan ang tinuturo sa akin ng aking asawa, si Mami. Ako kasi yung taong todo agad. Si Mami naman, siya yung, teka lang. No? Siya yung ganun lagi sa amin eh. At nakita ko yung balance doon. Napakahalaga noon. Pero may mga time na kailangan yung sense the abundance na hindi ako kulang. Dumating yung punto na, alam niyo, bibili kayo na hindi mo na inaalam magkano yung halaga. Tama? Kasi may abundance eh. Tinanong ako, magkano po yan? Hindi ko alam, basta binili ko lang. Kasi hindi ka nandoon sa kawalan, nandoon ka sa alam mong pinagpala ka na. Ang buhay mo'y nasa pananampalataya. Okay? So, listen, to be positive in money, do not separate your financial life from your spiritual life. Ulitin ko, do not separate your financial life to your spiritual life. Huwag mo paghihiwalayin yung pera, yung pamumuhay mo sa pera, doon sa pagiging spiritual mo. Magkasama yan. At kapag na-connect mo yung spiritual life mo, sa financial life mo, doon mo makikita yung influensya mo sa pera. Amen? Paano? Listen to this. Para maisama mo ang financial life mo sa spiritual life mo, worship God with your money. Tuwing magsasamba ka sa Diyos, hindi pwedeng hindi kasama ang pera. Yung iba parang, pastor naman. Kasi negative isip mo sa pera eh. Pag nabago ito, na-change ito kapatid, makikita mo, imbis na ang pera nag-i-influensya sa'yo, habol ka ng habol, siya naman, uy, come on, dito ka, puntahan mo ako rito, habulin mo ako rito, ikaw naman habol ng habol, the more na hinahabol mo siya, hindi mo siya maabutan. Pero the moment na nakita mo, ang sagot sa pera ay ang Diyos. Hello? Pag nakita mo na ang Diyos ang sagot at siya ang hinabol mo, makikita mo yung influensya mo sa pera. So, worship God with your money. Ano sabi ni Deuteronomy chapter 16, verse 16? Sabay-sabay basahin. 1, pakipindot. 1, 2, 3, go. No one should appear before the Lord empty-handed. Walang sino man dapat haharap sa Diyos, utos niya yan, na walang dalang handog. Gusto mong isama mo ang spiritual life mo sa iyong financial life? Huwag kang pupunta sa church na wala kang dalang handog. Amen? Inihanda mo yan bago ka pa pumunta ng church. Prepared na yung bulsa mo na pag sasamba ako kay Lord, may ihahandog ako sa Kanya. Amen? Noong unang panahon, gamit ang daladala nila, halaman, mga livestock, tupa, kambing, dab, ano pwede nilang ihandog sa Diyos? Ngayon, magdadala pa ba tayo niyan? Dadala pa ba tayo ng kambing, ng baboy, ng baka rito? Hindi naman yun ang ating pamumuhay na. Tama? Ang trading nung ganon, ngayon, pera na. So, dadala ka ng pera sa pagsamba mo kay Lord. Sino rito handa ang kanyang pera sa pagsamba? Taas ang kamay. Amen ba? Tanong mo yung katabi mo, may dala ka bang pera sa pagsamba? Kasi listen, kapag nakita mo yung bagay na yan, pwedeng magkahiwalay ang spiritual life mo sa financial life mo. Doon ka magkakaroon ng impluensya sa pera. Pangalawa, paano may impluensya ng pera? Ang pera ay malapit sa masipag magtrabaho. Hindi lang puro ka kay Lord. Positive ka nga kay Lord. Lord, ikaw ang nanggagaling pagpapala. Worship. Pero buong linggo, wala kang trabaho. Tama ba? Proverbs 14 verse 23, there is a profit, mayroon kang kikitain, may provision si Lord. Okay? In all hard work. But endless talk leads only to poverty. Yung daldal ng daldal, salita ng salita, reklamo rito, reklamo doon. Puro lang salita. Kwentuhan dito. Alam nyo, kaya ang Pilipinas hindi rin umaahon. Maraming mga Pilipino ang tambay. Alam nyo po, listen because I've been to Japan for many times. Siguro kung meron ng 15 times ako nakapunta ng Japan, may higit pa yata. At nakikita namin sa Japan, although mas marami ang Japanese
population kaysa sa Philippines. Alam niyo ba yon? Pero doon po, magbabiyahe ka o lalakad ka, halos wala kang makitang tao sa kalsada. Nasaan kaya? Minsan nasaan kaya sila? Wala mo lang hapon. Alam niyo bakit? Nasaan sila? Nagtatrabaho. Nakakalungkot sa mga Pilipino, maglakad ka ng umaga, makikita mo dyan sa kalsada ang dami. Nakatambay. Ako nahihiya minsan pag naglalakad ako, minsan makikita ko mga ka-church, ay, pastor! Ang gagawa mo nito? Wala po. Di ba? Tambay. Sabi doon, mayroong profit sa pagtatrabaho ng husto, pag-hard work. Yung iba tambay, mula umaga, maghapon, at gabi iinom pa. Mag-iinuman, tapos, pare, pag may dumang nakapula, saksakin natin, ha? Walang... Wala ka mga pangarap sa buhay. Totoo, napakadaming ganyang klaseng Pilipino. Ayaw magtrabaho. Aasa saan? Sa mga nasa abroad. Ako po, totoo lang, isang bagay na tinuturo ko yan at nalulungkot ako kasi nakita ko ang mga nagtatrabaho nating Pilipino, mga OFW, hindi nila pinupulot ang pera. Kaya yung mga may kamag-anak na nasa abroad at kayo laging paasa, no? Ate, may bagong size ako ng paa. Sinsin mo. Paano hindi magbabago size ang paa mo? Wala kang ginawa kundi matulog. Lalaki talaga yan. Nang laging pasen ka ng pasen ng size ng paa mo. Di ba? Maraming ganyan. Umaasa sa mga taga-abroad. Nakala nyo, ang pera doon, pinupulot lang nila. Sabi sa katanong, ba't ayaw mong trabaho? Alam nyo ba, ang ating Diyos, pagbukas mo pa lamang ng Biblia from Genesis, ang nakilala nating Diyos ay Diyos na nagtatrabaho. In the beginning, when God created everything, nagtrabaho siya 6 na araw. 7 araw, doon lamang siya nag-stop. At anong ginawa niya? In-enjoy niya ang kanyang creation. 6 na araw trabaho, 1 araw, pahinga. Yung iba rito, 1 araw trabaho, 6 na araw, tulala. Pakipindot, nakita natin ang Diyos from the beginning nagtatrabaho, maging si Jesus, nung siya'y naging tao. Hindi siya yung naghintay lamang ng panahon niya na pagka 30 years old, pakipindot, doon lang ako magtatrabaho. Hindi. From the beginning, anong sabi ng mga tao sa kanya? Kilala namin yung taong yan. Yan ay isa lamang karpintero. So mula bata hanggang siya'y mag-30 years old sa ministry, nagtatrabaho siya. Ang Diyos na ating kilala from the beginning, no, ng creation, si Jesus na naging tao, hanggang siya nga ay ipako sa krus, pinagtrabahuhan niya tayo. Binuhat niya ang krus. Tama? Nagtrabaho siya para sa atin. Kaya sabi mo sa katabi mo, gusto mong mag-impluensya sa pera? Dapat nagtatrabaho ka. Proverbs 12 verse 11. Those who work their land will have abundant food. Ang nagtatabaho ng kanyang lupain ay sasagana sa pagkain, but those who chase fantasies have no sense. Ano yung lupain? Pastor, wala akong lupain. Ano yung trabaho mo? That's your land. That is your workplace. Ano yung meron ka na pinakatawala sa iyo ng Diyos? Pagtrabahuhan mo yan ng gusto. Tama? Akala nyo ba, pagpapastor, hindi trabaho? Trabaho rin ito. Kailangan pagtrabahuhan din namin ang aming pagpapastor, paglilingkod sa Diyos. Hindi ka pa pwedeng tatamad-tamad din. Tama ba? At doon ka sasagana. Pero yung hinahabol, fantasy, walang ginawa kundi manood ng Korean novela, iniisip sa paano makapangasawa ng Koreano, Koreana. Puro teleserye ang nakatupag. Hello. Sabi doon, lalo kang maghihirap. Tingnan nyo ang langgam, ang sabi ng Bible, Proverbs 6 verse 6 to 8. Go to the ant. Use laggard. Tingnan nyo mga langgam, kayo mga tamad.
Sabi nila, kita niyo yung langgam, napakaliit. Ikaw, laki-laki mo. Consider its ways and be wise. It has no commander, no overseer or ruler. Yet it stores its provision in summer and gathers food at harvest. Pag may nakita kang langgam, naghahanap lagi ng makukuha pagkain. Tatrabaho lagi. Tama? Ikaw, laki-laki mo. Tingnan mo katabi mo, laki-laki mo na eh. Lalo ka pang lumalaki. Ang tanda mo na, kapatid, kung titignan. Magtrabaho ka. Tignan nyo ang langgam. Nagtatrabaho, walang nag-uutos sa kanya. Wala siyang overseer, kundi nag-iipon para pagdating ng tag-ulan, may pagkain siyang kakainin. So, ang pera ay malapit sa masipag magtrabaho. Pangatlo, ang pera ay malapit sa matulungin at mapagbigay. Malayo ang pera sa mga taong maramot. Proverbs 11 verse 25, a generous person will prosper. Whoever represses others will be repressed. Ang tao mapagbigay, lalong yumayaman. So mali yung konsepto ng iba, pag ikaw mapagbigay, maghihirap ka. Hindi totoo yun. Tignan niyo po yung mga taong pinagpala ng Diyos, laging mapagbigay. Lalo sila sumasagana. Pero yung taong maramot, lalong naghihirap. Kasi kapag nagre-repress ka ng iba, marirepress ka rin. Proverbs 22 verse 9, the generous will themselves be blessed, for they share their food with the poor. Yung generous, bless sila. Sabi mo sa katabi, maging generous ka. Baliktarin yung isip nyo, mga kapatid. Pwede po ba? Baliktarin yung isipan nyo na lagi kayo naghahangad ng pangangailangan. Kayo lagi naghahanap na bibigyan. Kayo nagagalit ka sa barangay nyo kapag walang dumating na ayuda. Para bagang yung buhay mo, pag walang ayuda, patay ka na. Bakit? Ang bibigay lang naman sa iyo ng barangay, 2 kilo, 3 kilo, 5 sardinas, lata, 6. Yun na ba? Ang hinahangad mo, galit na galit ka at wala kang ayuda. Ba't hindi mo maisip paano ako ang magbibigay naman? Tama? Pag napalitan ng isipan mo, lalo mga bata pa rito na nandito, pag nabago isipan mo pagdating sa kaperahan, bata ka pa lamang, sasagana ng buhay mo. Huwag kang maging maramot, lalo sa may nangangailangan. Sabi ng Bible, kahit spiritual ka, nag-pray ka sa merong pangangailangan. Sabi ng Bible, ano magagawa ng prayer mo? Ang kanyang kailangan, wala siyang damit. Giniginaw siya. Pinag-pray mo, ikaw ay hindi na ginawin. Pero meron ka namang damit na sobra. Anong dapat mong gawin? It is your responsibility and duty kung anong meron ka maibigay mo sa kanya. Tama? Sabi mo sa katabi mo, huwag kang maging maramot. Dahil pinasasagana ng Diyos ang taong mapagbigay. Sino rito naranasan niya maging mapagbigay, lalong sumagana, lalong binabalik ni Lord? Amen? Pangapat, ang pera ay malapit sa, listen, marunong mag-manage nito. So kailangan din, mga kapatid, marunong ka mag-manage. Hindi ka lang spiritual kay Lord pagdating sa pera. Hindi ka lang mapagbigay, kundi marunong ka rin mag-manage ng pera. Luke chapter 14 verse 28. Suppose one of you wants to build a tower. Won't you first sit down and estimate the cost to see if you have enough money to complete it? Meron bang nagtayo ng gusali? Sabi niya, na hindi mo na niya tinignan kung yung pera niya ay sasakto sa gusto niyang itayo. Kasi ang mangyayari, pag hindi pala sakto yung pera mo, pagtatawanan ka ng iba. Nagsimulang magtayo yan, hindi niya tinapos. Bakit? Hindi mo muna tinignan, binadget yung pera mo. So kailangan din, gusto mong ma-impluwensyahan mo ang pera, marunong kang mag-manage sa kanya. Money should be spent what is important. Ganito pag-manage. Spend mo ang pera kung ano lang mahalaga.
Napakaganda itong talatang ito. Isaiah 55 verse 2. Why spend your money on food that does not give you strength? Bakit ka gagastos ng pera sa pagkain hindi naman magbibigay sa iyo ng lakas? Anong halaga niyan? Wala naman palang kwenta yan. Pabubusog ka ba dyan? Parang sabi nung kanta, no? Sayang lang ang pera, pinambili ng lobo, kung pagkain sana, nabusog pa ako. Marami sa atin totoo lang, mali kang gumastos ng pera sa mga bagay na hindi mahalaga. Eh bakit kasi? Sale. Naku, ano naman ang Lazada, Shopee, 3-3. Hindi nyo ba alam, di matatapos yan? Dahil pagtapos ng 3-3, 4-4 naman. Pagtapos ng 4-4, 5-5 naman. Ang dami ko nabiling tasa. Ano gagawin mo sa tasa? Eh, sale po eh. Hindi ko mahindian. Sale. Kaya yung iba, meron na kabaong kahit di pa patay. Kasi nag-sale yung kabaong. Sabi rito ng Bible, why spend your money on food that does not give you strength? Why pay for food that does you no good? Listen to me and you will eat what is good. You will enjoy the finest food. So, tinuturo rito, mga kapatid, ang bibilin mo lang yung mahalaga. Yung importante. Gano'n ka magmamanis ng pera. Kung hindi pa mahalaga sa'yo magbago ng cellphone, wag ka magbago ng cellphone. Kasi yung iba, ay, meron na naman bagong labas. Kahit na, di ba? Totoo lang, di mo naman kailangan. Malinis at maayos pa naman, gumagana pa naman ang maayos yung kung anong meron ka. Alam niyo kung sino pa yung mayayaman? Meron ako kilala, multi-millionaire. Ang cellphone, 3310. Eh, tinanong ko, bakit po yan ang cellphone nyo? Eh, sanay na ako rito eh. Kung titignan mo, kayang bumili ng kumpanya ng cellphone. So, hindi yan kasi tayo, kung ano yung pasikat, ano yung uso. Kaya, may pera kang konti, imbis na maimbis mo, pinambili mo ng bagay na hindi mahalaga. Paano magmumultiply ang pera sa'yo? Nagkaroon ka ng ayuda, 8,000, anong ginawa mo? Umulit-uli, after ilang buwan, 6,000 naman. Kaya lahat ng anak, may cellphone na. Walang masama. Pero kung titignan mo, naging matalino ka ba doon? Kasi kung titignan mo, pwede mo na siyang gamitin sa pagpupuhunan. Huh? So sabi dito, should spend ang pera kung saan lang mahalaga. Bakit ka magbabayad ng pagkain o anumang bagay na hindi mo naman papakinabangan? Tama? Kung titignan nyo yung gamit nyo sa bahay nyo, napakadaming bagay dyan na hindi naman mahalaga. Kaya lang binili nyo. Dahil sale. Paano tayo magmamanis ng pera? Listen to this. Ayaw ng Diyos na pagmamanage mo, mabaong ka sa utang. God does not want His people to be in debt. Okay? Pag magmamalis ka ng pera, hindi pwede, ang resulta nito, baong ka pa sa utang. Romans 13 verse 8, owe no man anything but to love one another. Huwag kang makakaroon ng pananagutan kanino man, kundi sa pananagutan lamang ng pag-ibig. Proverbs 22 verse 7, the borrower is servant to the lender. Alipin ng mga nangutang. Sa mga nagpautang sa'yo, alipin ka nun. Kaya kita mo, paano ka nag-alipin? Paano ka nag-alipin, pastor? Pag parating siya, di mo alam kung saan pupunta. Naku, saan ako magtatago? Di ba? Nagiging, alipin ka niya. Tama? Kaya sabi sa katabi mo, bawal mangutang. Yung iba nagkaroon ng credit card. Ako nung bata ako, nagkaroon din ako ng credit card eh. Pero hindi ko na-manage. Kasi siyempre, pag bata ka pa, pag may credit card ka, lahat ng gusto mo, tingin mo, uy, kaya ko bilhin yan. Meron kang credit card eh. No? So, bili ako ng Amerikanang halagang 5,000, 7,000. Oh, sige lang, i-swipe nyo.
Hindi ko dumating time, ang laki na pala ng utang ko. Hindi ko na-manage yung credit card ko. Ginawa ko, ginunting ko yung credit card ko. Pero kailangan bayaran yun eh. Tama? Ako po, kami ni Mami wala hanggang ngayong credit card. Kung titingnan yung aming wallet, wala kaming credit card. Ang meron sa amin dito, debit card. Kasi katumbas lang din yun ng pera mo. So, huwag ka mangungutang. Bili mo, karoon ka mag-apply tayo ng mag-apply tayo. Ha? Yung home credit. Sige, magkaroon lang tayo ng bagong TV. May TV ka naman pa. Nakautang ka tuloy. No? At nahirapan kang bayaran. Totoo lang, marami sa ating failure pagdating sa ganyang bagay. Hindi mo pa kayang bilhin, bumili ka na. So, hindi mo na manage ng gusto. Nangyari, nabaon ka sa utang. Paano? Live what God provides. Mabuhay ka lang kung ano yung binibigay sa'yo ng Diyos. Kung anong meron ka, matuto ka doon. Philippians chapter 4, verse 11 to 12. I have learned in whatever state I am to be content. I know both how to be abased, to live on almost nothing, and I know how to abound, to live when I have much. Sabi niya, tutunan ko maging kontento. Yung estado na kontento ko. Naranasan kong mawalan, kontento ko. Naranasan kong magkaroon ng sobra, kontento ako. Ang taong makontento, kapatid mayaman. Pinagpapala ng Diyos. Tama? So makontento ka kung anong meron ka. Hindi mo pa kaya bumili ng bagong cellphone, huwag ka bumili ng cellphone. Pastor, di mag-cellphone ka. Kailangan ko ng cellphone. Di mag-cellphone ka nung kahit di pindot. Di clip na gano'n. Ano naman? Kailangan ko po nung may internet. Di kung kaya mo lang. Kasi yung iba, totoo lang, hindi mo pa kaya mababaong ka sa utang. Makontento ka kung anong meron ka. Then, how to manage your money. Also, tandaan nyo, ang pera should be enjoyed. Money should be enjoyed. Ang pera, hindi naman, basta magtipid tayo. Parang isang babae sa Amerika, true to life story ho ito. Mula nung siya'y bata hanggang siya'y tumanda, talagang sobrang tipid. Kahit winter, hindi gumagamit ng heater. Tinitis niyang ginaw niya. Pero nung matuklasan nang siya'y mamatay, multi-millionaire at walang anak, walang asawa, alam niyo yung nagmana, tumanggap yung mga organization. Yun ang nagmana. Baliin mo, mula bata ka hanggang matanda ka, marami ka palang pera, di mo lang in-enjoy. Kasi pag namatay ka, di mo naman dadalhin yan sa kabaong eh. At biblical po, na ang perang pinaghirapan mo, imamanage mo yan, pero dapat ma-enjoy mo rin yung pera mo. Tama? Ito sabi ng Bible. Ecclesiastes chapter 5, verse 18 to 19. Here is what I have seen. It is good and fitting for one to eat and drink, and to enjoy the good of all his labor, in which he toils under the sun all the days of his life, which God gives him. Ito natutunan ko, sabi niya, hindi masama, mabuti ang kumain, uminom, at i-enjoy lahat ng mabubuting kanyang pinagpagalan sa ilalim ng araw, sa kanyang buong buhay. Hindi masama, pag may pera ka, hindi po yan parang, kaya yung iba nagagalit din ako sa ibang mga may nakita ba kayong mayaman, hindi ko na magbabanggit ng pangalan, nagpakita siya ng kanyang bike na mamahalin, nagalit iba, bakit dapat bigay mo na sa mga nakangailangan yan? Ang yabang-yabang, pakita mo pa yung bike mong Hermes. Alam niyo na yon? Ano naman, pinagpagalan nila yun eh. Kung sila may tumulong, nasa kanila yun, at tumutulong din naman sila. Kaya lang, ang mindset kasi lagi natin, hindi dapat kayo mag-enjoy. Kung manuman meron kayo, huwag nyo enjoy yan. No? Misalan nyo po, yan ang buhay ng mga lingkod ng Diyos. Parang sa amin, wala kaming karapatang mag-enjoy sa buhay. Tingin nila, tuwing meron kaming gagastusin, pera ng church yan. Pera namin yan. Ang kakapal na mukha nyo. Ba't kayo lang ba ang may karapatang sumagana?
Kami, kahit wala kayo, sasagana ang buhay namin. Dahil meron kaming Diyos na nagpapasagana ng aming buhay. Minsan, nag-usap kami ni Mami, Daddy, nung lalo nagsisimula kami noon, ipopost ba natin ito? Kasi nagpunta kami ng abroad. Nag-Singapore kami, ng Hong Kong. Ipopost ba natin? Baka sabihin kasi ng church, Hindi, talaga isipan, di ba? Nakakalungkot. Karapatan ng sinumang i-enjoy ang kanyang pinagpagalan. Hello? Nagpagal ka sa iyong pagtatrabaho? Dapat i-enjoy mo rin naman yan. Pero to the extent na alam mo kung ano lang ang mahalaga. Kami ni Mami, naalala ko, galing ako ng abroad noon, kaya ako nagkaroon ng pagkakataon mai-abroad sila. Binagpala ako na ako'y mag-abroad. Sabi ko, sige Mami, i-treat natin si Gail pa noon, dali natin sa Hong Kong, mag-Disneyland tayo. Pero alam niyo, pagdating namin sa Disneyland, si Mami, ito lang pagkain natin Talagang gutom na gutom pa ako, parang gusto ko kumain, kaya na, ito lang ang pagkain natin. Binadget pa rin niya. Pero sabi ko, next time, pagbalik natin dyan, gaganti ang api. That time, wala akong dala ng pera Binigay ko lahat yung pera sa kanya Pero dapat i-enjoy natin. Ngayon, sa mga iba naman, na nakikita nyo nag-enjoy sa pera, boss nyo, may bagong kotse na naman si boss. Nagsipag siya Tama ba? May bago na naman silang Bakit ka maiinggit? Karapatan nilang i-enjoy kung ano man ang kanilang pinagpagalan. Ikaw naman, kapatid, i-enjoy mo rin. Hindi puro trabaho, enjoyment din. Pero i-balance mo, yung iba kasi, puro enjoyment, wala nang trabaho. Ubus-ubus ang biyaya, kaka-enjoy. Di man lang marunong. Tama ba? Alam nyo, kailangan to seminar So marami sa atin dito, di marunong talaga pagdating sa pera. Ang pera, panglima, ay malapit sa, inuuna lagi ang Diyos. Ang pera ay malapit kapag inuna mo ang Diyos sa buhay mo. Amen? So get your priorities straight. Dapat number 1 lagi si Lord sa buhay mo. Hindi siya sa dulo. Gusto mong sumagana, kapatid? Na kay Lord ang lahat ng kapangyarihan para sumagana ka. I-priority mo lang si Lord. Hindi po, listen to this, making money is not the purpose of life. Hindi po natin ang buhay ay para lang gumawa ng pera. Ang pera, dumarating lang yan dahil may purpose ka sa buhay. Pero hindi mo purpose ang kumita at gumawa ng pera. Ang pera, resulta lamang dahil may purpose ka sa buhay. Naintindihan yun? May malaking kaibahan yun. Yung isa, trabaho ng trabaho para makapera. Yung isa naman, may ginagawa sa kanyang buhay at may purpose siya, kaya yung pera dumarating sa kanya. Ito sabi ng Bible. Luke chapter 12 verse 15, a man's life does not consist in the abundance of the things which he possesses. Ang buhay ng tao hindi po nabibilang, hindi po nasasabing mas magandang buhay niya dahil masagana siya sa pera. Hindi po sukatan ng buhay ng tao ang pera. Bagamat sinasabi nga natin, mahalaga ang pera. Paano makokontrol ang pera? Paano ma-impluwensya ng unahin mo si Lord? Ano sabi in Matthew chapter 6 verse 33? Sabay-sabay basahin. 1, 2, 3, go. Seek first the kingdom of God. Idadagdag lamang sa iyo ni Lord lahat ng pangangailangan mo. Pag inuna mo si Lord. I-priority mo si Lord. Sa calendar mo, laging priority si Lord. Pagdating sa pera mo, laging priority si Lord. Pag hindi mo si Lord, sa Kanya lahat ng gagaling ang pagpapala, mahuhuli ka rin sa pagpapala. Amen? Sabi mo sa katabi mo, matutunan mo. Sabi mo ulit, matutunan natin. Unahin si Lord. Pag may pera kang tinanggap, lagi mo iawas yung para kay Lord. Unahin mo lagi si Lord. At sasabihin ko sa iyo, sabi ng Panginoon, subukan mong gawin mo ito. Kung hindi ko buksan ang durungawan ng langit at ibuhos sa iyo, saganang pagpapala na halos walang paglagyan.
Subok na po ito, isip yung ito, mga kapatid. Kailangan, ulitin natin, hindi tayo ang ma-impluwensyahan ng pera. Tayo ang mag-impluwens sa pera. And I pray and I declare, mga kapatid na nandito, mga anak ng Diyos, tayo ang hahabuli ng pagpapala. Bakit? Inuuna mo si Lord, marunong kang mag-manage ng pera. Tama? Ini-enjoy mo yung blessing na binibigay sa iyo ng Panginoon. Amen? Ano pa? Marunong kang mag-manage nito. Tapos, matulungin ka at mapagbigay sa kapwa. Ikaw ay masipag magtrabaho. And, positibo ang isip mo sa pera. Okay? Tayong lahat ay tumayo. Pagpapatuloy natin ito next week, pag-usapan naman natin how money can influence others. Okay? Money and influence. May natutunan ngayon? Amen? Sabi mo sa katabi mo, ayaw ng Diyos, bilang kanyang anak, naghihirap ka. Alam niyo, minsan ganito tayo, no? Isang bagay na baguhin natin sa ating isipan. Listen to me, and then we're going to worship the Lord. Madalas natin iniisip ganito, basta ano man nangyari sa buhay ko, control ni Lord. Narinig niyo na yung statement na yan? O nasabi niyo na rin ba sa buhay niyo yan? Alam ni Lord to, control naman ni Lord ang buhay ko eh. Ang totoo, ikaw ang may control ng buhay mo. Nang nilalang ng Diyos si Eva at Adan, ang sabi niya, I give you power and authority to all the creation. Ang may control ng buhay mo ay ikaw. Ikaw ba'y magpapasya ayon sa kalooban ng Diyos, doon ka pagpapalain. O magpapasya ka palayo sa kalooban ng Diyos, doon ka maghihirap. Pastor, nung napalayo naman kay Lord, bakit lalong yumaman? Hindi kasi sukatan ng pagpapala ay ang pera. Tama? Kaya nga sabi ng mga milyonaryo, sabi nila, hindi ako nasapatan nung ako'y naging mayaman. Kaya ituro ng Bible, maging malaya kayo sa pag-ibig sa pera. Amen? Unahin natin si Lord. Matutunan mo yung prinsipyo na hindi pwedeng hiwalay ang spiritual life mo sa iyong financial life. Makikita mo na i-influensyahan mo yung pera. Ang sarap i-influensya ng pera. Tama? Ang sarap yung gusto mo ng pera ngayon, wow, dumarating ang pera. Panahon ng bayad, may pambayad ka. Panahon ng may pangangailangan ka, nandyan. Na-influensyahan mo. You can call and command money to come. Kami po, subok na namin yan. Nangailangan kami ng 100,000, dumating 100,000. Nangailangan kami ng 150,000, dumating 150,000. At higit pa doon, marami pa. Kasi bakit? You can command blessing. Nawa po matutunan ng marami sa atin yung bagay na yan. Amen? Because money is an influencer. And you can use that for the kingdom of God. Amen? Let's worship the Lord. And then tayo po, sa oras na ito, magpe-pray din sa bawat isa. No? Palakasin natin ang bawat isa sa Panginoon. Pero mag-worship muna tayo sa Kanya. Aanhin ko ang kayamanan, kung ikaw na may aking malilimutan. Amen. Aanhin ko ang kayamanan, kung ako na may di mo sasamahan. Aanhin ko ang kapangyarihan, kung ikaw na may kaaway ko at di kaibigan. Aanhin ko ang karangalan, papuri pasambay para sa iyo lamang. Ikaw ang aking awit, ang aking pag-ibig, hindi
kaligayahan sa anumang bagay, tanging sa'yo lamang. Right now, let us grab someone, babae sa babae, lalaki sa lalaki. Panakin po natin sila ng ating mga panalangin. Amen. Encourage po natin ang bawat isa. Sige po. Aanhin ko ang kagalingan, kung hindi naman ikaw ang kagalakan. Hallelujah. Aanhin ko ang karunungan, kung ako na may di mo pangunahan. Aanhin ko ang kalayaan, kung ikaw na may iniwan ko at sasaktan lang. Aanhin ko ang katayagan, ang buhay ko ito'y para sa'yo lamang. Ikaw ang aking awit, ang aking pag-ibig. Hindi mararanasan ang ganitong kaligayahan sa anumang bagay, tanging sa'yo lamang. Ikaw ang aking awit, ang aking pag-ibig. Hindi mararanasan ang ganitong kaligayahan sa anumang bagay, tanging sa'yo lamang. Ikaw ang aking awit, Oh, hallelujah. ang aking pag-ibig. Hindi mararanasan ang ganitong kaligayahan sa anumang bagay, tanging sa'yo lamang. Oh, Diyos. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat po, Panginoon. Oh, hallelujah. Minsan pa, awitin po natin itong sama-sama. Aanhin ko ang kayamanan, kung ikaw na may aking malilimutan. Aanhin ko ang kalakasan, kung ako na may di mo sasamahan. Aanhin ko ang kapangyarihan, kung ikaw na may kaaway ko at di kaibigan. Aanhin ko ang aralan, papuri pagsambay para sa'yo lamang, Panginoon. Yes, Lord. Ikaw ang aking awit, ikaw ang aming pag-ibig, Panginoon. Ang aking pag-ibig. Hindi mararanasan ang ganitong kaligayahan sa anumang bagay, tanging sa'yo lamang. Ikaw ang aking awit, Ang aking pag-ibig. ang aking pag-ibig. Hallelujah. Hindi mararanasan ang ganitong kaligayahan sa anumang bagay, tanging sa'yo lamang. Oh, Diyos. Amen. Hallelujah. Higit sa kayamanan, kailangan natin si Kristo sa ating buhay. Amen. Aanhin ko ang kagalingan, kung hindi naman ikaw ang kagalakan. Hallelujah. Aanhin ko
may di mo pangunguna. Sabihin natin lahat, aanhin ko. Aanhin ko ang kalayaan. Amen. Kung ikaw naman iiwan ko at sasaktan lang, aanhin ko Ang katanyagan. buhay kong ito. Ang buhay ko ay para kanino? Para sa'yo lamang, ikaw ang aking awit. We love you, Lord. Ang aking pag-ibig. Hallelujah! Mararanasan ang ganitong kaligayahan sa anumang bagay. Sa'yo lamang. Tanging sa'yo. Ikaw Minsan ang pa. awit. Ikaw ang aking awit. Yes, Lord. Purihin ka, Panginoon. Ang aking pag-ibig. Hindi mararanasan ang ganitong kaligayahan sa anumang bagay. Tanging sa'yo lamang. Manalangin po tayong lahat, dakilang Diyos, masagana sa lahat ng bagay, may-ari ng langit at lupa. Ang ginto at pilak, sa'yo lahat yan, Panginoon. Kami patuloy na nagtitiwala sa'yo, sapagkat alam namin, hindi ka kailanman magpabaya sa iyong Yes, mga anak. Lord. Pero turuan mo po kami, Panginoon. Opo, Panginoon. Hayaan mo, O Diyos, ang aming mga isipan, ang aming puso, ay maging tama sa Opo. paniniwala, sa aming pagpapractice, Panginoon, sa pagmamanage ng kayamanan na binibigay mo sa amin. Tulungan mo po kami, Panginoon, tulad ng mensahe ngayon, na hindi kami ang ma-impluwensya ng Amen, pera, kundi kami ang mag-i-impluwensya sa Yes, pera, yes. na gagamitin naman namin Yes. para mag-impluwensya sa iba, palapit sa iyong kaharian. Hayaan mo, Panginoon, ang bawat isang narito at ang aming natutunan, narinig, ay tumimos sa aming isipan, sa Yes, aming puso, God. at magamit Opo, namin Panginoon. sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. And Lord, we expect, Hallelujah. we believe, Yes, ang God. buhay namin ay dahil Yes, nasa Lord. sayo. Yes. Kami ay pasagana Yes, ng yes, pasagana, Amen, Lord. payaman ng payaman, Amen, Lord. paangat ng paangat, Panginoon. Yes. Ang aming buhay ay lalo mong pasasaganain. Amen. Salamat, O Diyos. At ang buhay naman namin ito, pwede ba taas natin ating kamay at sabay-sabay natin sabihin, Panginoon, Panginoon, ang buhay kong ito ang buhay ko ito ay magamit lamang ay magamit para lamang sa iyong kaluwalhatian. para sa iyong In kaluwalhatian. Jesus' mighty In name. Jesus' mighty Amen and amen. Amen. Hallelujah! Amen.